Nais ko pong ibahagi ang isang kwentong karanasan na hindi ko malilimutan habang buhay. Ito po ay nangyari sa akin 6 na taon nang nakakalipas nung umuwi ako sa aming probinsya. Ako po si Lira at nagtatrabaho sa Maynila. Madalas akong umuwi sa aming probinsya tuwing may mga okasyon. Sa pagkakataong ito, excited akong umuwi dahil ilang buwan ko na rin hindi nakikita ang aking pamilya. Pagkatapos ng trabaho, dumiretso agad ako sa bus terminal. Pagod ako at antok, kaya agad akong nakatulog pagkaupo ko sa bus. Hindi ko na malayan ng oras. Nagising na lamang ako sa isang malakas na yugyug ng promeno ang bus. Umaambon pa nun. Inaninag ko ang labas ng bintana at laking gulat ko nang mapagtanto kong lumagpas na ako sa bababaan ko. Tila nasa isang liblib na lugar na ako nun. Nagpapanik na ako. Nagtanong ako sa konduktor kung nasaan na kami. Sinabi niya na huling ruta na daw yun ng bus at malayo na raw ako sa aking destinasyon. Kinabahan ako nun. Sobrang pagod kasi ako kaya nakatulog ako ng maimbing. Wala na akong ibang magawa kundi bumaba ng bus. Pagbaba ko, halos wala ng tao sa paligid. Ilang ilaw na lang mula sa mga poste ang nagbibigay liwanag. Ramdam ko ang lamig ng hangin at ang kaba sa aking dibdib. Nakita ko na may isa pang babae na bumaba rin ng bus nun. Parang pauwi rin siya sa probinsya. Tumalikod yung babae at nagsimulang maglakad. Agad ko siyang tinawag. Wala akong ideya kung saan ako pupunta. Humingi ako ng tulong sa kanya. Wala akong makitang bahay na malapit. Wala akong ibang malapitan. Humingi ako ng tawad sa abala at nagtanong kung maaari ba akong makituloy sa bahay niya kahit isang gabi lamang. Halata sa mukha niya ang pag-aalinlangan, pero sa huli, pumayag din siya. Siguro nakita niya ang takot sa mga mata ko nun. Naglakad kami ng halos kalahating oras bago namin narating ang kanyang bahay. Ito ay isang lumang bahay na gawa sa kahoy. Medyo malayo ito sa kalsada at napapaligiran ng mga puno. Tahimik at payapa ang lugar. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Aling Celia. Pumasok kami sa bahay. Simple lang ang pamumuhay ni Aling Celia. May isa siyang maliit na sala, kusina at 2 kwarto. Inalok niya ako ng mainit na kape at tinapay. Nagpasalamat ako sa kanya ng paulit-ulit. Sinabi niya na maaari akong matulog sa isa sa kanyang mga kwarto. Pagod na pagod ako kaya agad akong nagpahinga. Bago ako matulog, napansin ko ang kakaibang amoy sa kwarto. Hindi ko maipaliwanag kung ano yun, pero parang amoy herbal at matapang. Kinabukasan maaga akong nagising. Naabutan ko si Aling Celia na naghahanda ng agahan. Nagluto siya ng sinangag, itlog at tuyo. Masarap ang kanyang luto. Habang kumakain kami, nagkwentuhan kami tungkol sa aming mga buhay. Ikunento ko sa kanya ang tungkol sa aking trabaho sa Maynila at ang pangarap kong makapagpatayo ng sariling bahay para sa aking pamilya. Ikunento naman niya ang tungkol sa kanyang simpleng buhay sa probinsya at ang pag-aalaga sa kanyang mga hayop. Pagkatapos namin kumain, naglinis kami ng bahay. Inilibot niya ako sa kanyang bakuran. Marami siyang tanim na gulay at prutas. Meron din siyang mga alagang manok at baboy. Masagana ang kanyang pamumuhay sa kabila ng kanyang simpleng pamumuhay. Buong araw akong nanatili sa bahay ni Aling Celia. Pakiramdam ko ligtas ako sa piling niya. Ngunit hindi ko alam, may isang bagay na nagbabanta sa amin nun. Kinagabihan habang mahimbing akong natutulog, nagising ako sa isang malakas na ingay. Parang may kumakaluskos sa labas ng bintana. Kinabahan ako. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip sa bintana. Nanlaki ang mga mata ko sa aking nakita. May isang nilalang na nakasilip sa bintana. Hindi ko maaninag ang kanyang muka, pero alam kong hindi ito tao. May mahaba itong buhok at matutulis na kuko. Parang aso ang pangil nito na nakangisi sa akin
Ramdam ko ang matinding takot nun. Akma na sana akong sisigaw nang biglang takpan ni Aling Celia ang aking bibig. Hinila niya ako palayo sa bintana. Halos hindi ako makahinga. Nakita ko sa kanyang mga mata ang matinding takot nun. Sinabi niya sa akin na mga aswang daw ang mga yon. Binalaan niya ako na wag akong maingay dahil maririnig nila kami. Nanginginig ang buo kong katawan. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Dinala ako ni Aling Celia sa kanyang kwarto. Ikinandado niya ang pinto at sinara ang mga bintana. Sinindihan niya ang isang kandila at nagdasal. Pagkatapos siyang magdasal, huminga siya ng malalim at nagsimulang magkwento. Ikunento niya sa akin na siya ay tinutugis ng mga aswang. Matagal na raw siyang pinupuntahan ng mga ito dahil sa isang kasalanan na nagawa ng kanyang mga ninuno. May isang sumpa raw na bumabalot sa kanilang pamilya. Sabi niya kaya raw siya nagtatago sa liblib na lugar na ito ay para makalayo sa mga aswang. Ipinakita niya sa akin ang mga pangontra niya sa aswang. Meron siyang bawang, asin, krus at iba pang mga bagay na sinasabi niyang nakakatakot sa mga aswang. Ipinakita niya rin sa akin ang mga ritual na ginagawa niya para protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang bahay. Sinabi niya na ligtas kami sa loob ng kanyang bahay dahil sa mga pangontra. Pero nagbabala siya na huwag kaming lalabas ng bahay hanggat hindi sumisikat ang araw. Buong gabi kaming naghintay sa pagdating ng umaga. Hindi ako nakatulog. Nanatili kaming tahimik at nagdarasal. Paminsan-minsan naririnig namin ang mga kaluskos sa labas ng bahay. Ramdam ko ang pagmamasid ng mga aswang. Sa wakas sumikat din ang araw. Nakahinga ako ng maluwag. Sinabi ni Aling Celia na ligtas na kami. Pagkatapos naming mag-agahan, nagpaalam na ako kay Aling Celia. Nagpasalamat ako sa kanyang kabutihan at sa pagliligtas niya sa akin. Sinabi ko sa kanya na babalikan ko siya. Naglakad ako pabalik sa kalsada. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang isipin ang mga nangyari. Hindi ako makapaniwala na nakakita ako ng aswang. Hindi ko rin makalimutan ang kwento ni Aling Celia. Pagka-uwi ko sa Maynila, hindi ko maalis sa isip ko si Aling Celia. Alam kong nanganganib ang kanyang buhay. Kailangan ko siyang tulungan. Nagsimula akong magsaliksik tungkol sa mga aswang. Nalaman ko na maraming uri ng aswang. May mga nagiging hayop, may mga gumagaya sa tao, at may mga lumilipad. Nalaman ko rin ang mga iba't ibang paraan para labanan ng mga ito. Kumonsulta ako sa mga eksperto sa mga paranormal na bagay. Nagtanong ako sa mga albularyo at mga manggagamot. Nalaman ko na ang mga aswang ay may kahinaan sa pananampalataya, sa bawang, sa asin at sa iba pang mga bagay na banal. Pagkatapos kong magsaliksik, bumalik ako sa probinsya para tulungan si Aling Celia. Tinala ko sa kanya mga pangontra na nalaman ko. Itinuro ko sa kanya mga ritual na maaari niyang gawin para protektahan ang kanyang sarili. Ngunit alam ko na hindi sapat ang mga pangontra para tuluyan siyang mailigtas. Ang problema ay ang sumpa sa kanyang pamilya. Kailangan naming hanapan ng paraan para matigil ang sumpa. Sa tulong ng isang albularyo, nalaman namin ang pinagmulan ng sumpa. Noon pa raw, may isa sa mga ninuno ni Aling Celia ang nakapatay ng isang aswang. Bilang ganti, isinumpa ng mga aswang ang kanyang pamilya. Para matigil ang sumpa, kailangan naming magsagawa ng isang ritual. Kailangan naming mag-alay ng isang bagay na mahalaga sa mga aswang. Mahirap ang ritual na yon. Kailangan naming pumunta sa kinaroroonan mismo ng mga aswang. Kailangan naming harapin ang kanilang galit. Sa tulong ng albularyo at ng ilang mga kaibigan, nagawa namin ang ritual. Nag-alay kami ng isang hayop at nagdasal. Pagkatapos ng ritual, naramdaman namin ang pagbabago. Parang gumaan ang pakiramdam namin. Simula noon, hindi na ginulo ng mga aswang si Aling Celia. Naging payapa na ang kanyang buhay. Nakalaya na siya sa sumpa. Ngayon si Aling Celia ay isa sa aking matalik na kaibigan. Madalas ko siyang bisitahin sa probinsya. Tinutulungan ko siya sa kanyang mga gawain sa bahay at sa bukid. Hindi ko malilimutan ang karanasan na yon. Natutunan ko na hindi lahat ng bagay ay nakikita ng ating mga mata.
May mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Natutunan ko rin ang kahalagahan ng pagtulong sa kapwa. Maraming salamat po sa pakikinig. Lubos na gumagalang, Lira.